Greetings mga kababayan. Ito pong muli ang inyong lingkod sa Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ito po ay panibago nating episode sa season na ito. Ang layunin po nito ay makapagbigay ng legal na kaalaman at impormasyon sa ating mga kababayan na maaari makatulong po sa ating pang-araw-araw na pananaw sa ating buhay at kung paano natin tatalakayin ang mga samot-samot, mga legal na issues na dumarating sa ating buhay. Paalala lang po, ang ating pong channel ay huwag nyo pong maituring na isang legal opinion, bagkus ito po ay isang programa natin for academic discussions only dahil po limited po ang ating platform dito sa ating programa at wala po tayong pagkakataon upang kayo po ay ma-interview o mapag-aralang mabuti ang inyong mga ebidensya. Ang ating pong usapin sa episode na ito ay may kinalaman sa palagi nating na-encounter sa ating pang-araw-araw na experience sa ating buhay, ordinarily, sa pagdating po sa bilihan ng ari-arian. No? Lalo na kung kadalasan ay ito ay may kinalaman sa pagbibenta na tinatawag nilang rights. Okay po. Marami nang tatanong, ano ba yung rights na yan? Na kung minsan narinig natin, may binili ako pero rights lang. Okay? Now, kadalasan merong nakikita tayo mga dokumento na nagsasabi transfer of rights or deed of assignment of rights. Okay? Ngayon, ano ba ang bisa nito? No? Ito ba ay mayroong bisa sa ilalim ng batas? Okay? Ito po ang magiging paksa po natin, no? Main concerns natin sa episode nito base doon po sa pinadala, no? Sa atin ng ating sa katanungan ng ating taga-subaybay. Okay po? Una sa lahat po, yung tinatawag nating transfer of rights. Ito'y ibig sabihin ito ay real rights. Pag sinabing real rights, ibig sabihin po niyan, ito yung rights na enforceable. Enforceable under the law. Ibig sabihin, ma-enforce yan sa pamamagitan ng court action o sa pamamagitan ng batas natin. Sa lakas o pinaghugutan ay batas. So, pag may nagbenta po sa inyo ng rights, ang unang tanong ninyo, rights saan? Ano ang legal basis na pinaghuhugutan ng rights na yan? Kung nagbenta sa iyo ng lupa rights lang. Ang tanong, teka muna, bakit ka nagkaroon ng rights? Ba't hindi ownership? Bakit rights lang? So ito po ang ating babantayan. No? Kasi kadalasan po ay marami pong nabibiktima, naluloko rito sa pagganitong mga transaksyon. At ito po ang liham sa atin ng ating viewers. Sabi niya, Attorney, good day. Ang barangay chairman daw po nila ay nagbigay ng certification, no? Dahil siya ay bumili ng lupa na 1,000 square meters. Doon sa certification, ang sabi ng barangay, bona fide siya na residence doon sa lupa. At ang tanong niya ngayon, ano ba yung rights ba? Transfer of rights, yung kanyang pinirmahan doon sa barangay. Tanong niya mapapa sa kanila ba yung lupa na binili? Kasi rights lang Okay? Ngayon, pag sinabi kasi nating rights, okay, tulad na magitain kanina, there has to be legal basis kung bakit may rights. For example, bumili kayo ng lupa o kondo o bahay na installment. Okay? So, mayroon kayong contract to sell. Okay? Nakailang bayad na kayo. Ngayon gusto ninyong ilipat. Pag gusto niyo ilipat ito, pwede ninyong gawin yan, pero ang ililipat ninyo yung rights lang ninyo. Bakit rights lang? Kasi hindi pa kayo yung owner doon sa lupa ninyong binibili. Kaya rights lang muna. Rights ninyo na mag-step into the shoes doon sa
bumili. Pero hindi pa niya natuloy. Kaya rights lang muna. In short, parang hahalili kayo sa kanyang karapatan. Ano bang karapatan ng pinagbilhan ninyo? Pag nabayaran niya in full yung property, ay may karapatan na siya na maging kanya yung property na yon. Pero hanggang conditional po ito, kumbaga. So, there's condition. Okay? Halimbawa, meron din naman, kadalasan yan dito sa mga, sa ating mga areas, no, na maraming mga settlers o informal settlers. May lalapit, bibenta ng rights. Okay? Mayroon siyang, okay, sa bukid, may daladalang transfer of rights. Halimbawa, okay, may dala-dala siyang deed of sale. Deed of sale na talaga. Deed of sale na. Ang problema lang sa deed of sale niya, halimbawa, wala naman siyang titulo pa. Wala siyang may pakita. Or, sasabihin niya, meron akong titulo. Pero deed of sale lang itong hawak ko at saka titulo. Hindi ko pa naasikaso. Well, mayroong rights doon. That's a real rights, enforceable yun. In short, may pinaghugutan siya. No? Ano pinaghugutan niya? Real rights because meron siyang deed of absolute sale, nasa kanya yung titulo. And then mag-execute siya dahil hindi pa niya nasikaso, gusto niyang ilipat sa iyo, ibenta. Well, pwede yung deed of sale, pwede rin. No? Ikaw na yung pangalawang buyer. Okay? Meron namang isa, contract to sell, pwede rin na transfer of rights. In short, under these two examples, ay mayroon pong real rights na pinaghugutan. Ito po ang ating babantayan. So kung may mag-alok po sa inyo ng transfer of rights o rights lang, alamin nyo, teka, saan mo kinuha yung rights mo? Sasabihin niya, ako yung occupant doon sa lupang iyon. Okay, occupants ka. In what capacity na nag-occupy ka doon? Are you there as a lessee? Nangungupahan ka lang? O basta ka na lang ba nagtayo doon ng bahay at ibibenta mo yung bahay mo o yung karapatan mo na nandun? So in this particular case, wala kang pinaghuhugutang rights because una, hindi naman kayo yung may-ari doon sa bahay o sa lupa. Binenta ninyo. So, ano yung magiging rights mo? Is that enforceable under the law? Why? Because you cannot sell what you do not own. Hindi kayong may-ari Okay? Rights lang kami nakatira dito. Maybe, kung kayo umuupa, sa-sublease ninyo. Iba naman yung sublease. Pag sinabing sublease, inaalaw ng lessor na pwede ninyong ipaupa sa iba. Yung portion o whole or in portion yung lupang inyong inuupahan. That's another story. Pero we're talking here of deed of sale or transfer of rights. So, we should be clear on this kasi dapat meron tayong legal na basihan. So, sa sunod po, if somebody offers you, meron akong lupa, okay? Hindi pa sa akin nakapangalan nito Pangalan pa ito ni Juan o ni Pedro. Pero pag tiningnan ninyo yung titulo o tax declaration, hindi naman nakapangalan sa kanya. So in this particular case, mag-ingat po tayo. Kasi yung iba nakatira lang sila doon. Kukuha sila ng certification doon sa barangay. Well, ang barangay po, wala naman pong legal capacity yan o capability na mag-determine kung sino yung may-ari dyan because ang pwede lang mag-certify niyan is yung Register of Deeds at saka yung Assessor's Office for tax purposes. Maring binigay sa inyo ng barangay is only a certification na kayo ay resident doon. Or maybe the barangay official just certified o naging witness siya doon sa inyong bilihan. But it does not follow na porke ito ay merong witness o sinertify ng barangay officials, ay yun na yun. No? Iba yung kahit sabihin natin nag-certify na, you have all these documents na notarize yan, okay? But at the end of the day, wala naman palang pinaghuhugutan yung inyong rights. Yung karapatan. Kung walang karapatan, wala. Sabi nga, pag you cannot sell or you cannot give what you do not have, okay?
So, from nothing, nothing comes. Ika. So, hindi po ninyo ito pwedeng mapaghugutan ng real rights kung tawagin. Real rights means ito'y enforceable sa ilalim ng ating batas. So, in that particular case na nagliyam sa atin, 1,000 square meters ba daw yung kanyang nabili? Rights lang. Why rights lang? So, that could be a big question mark kasi maaari yung kanyang binilihan ay hindi talaga yun ay owner. No? Maaring nag-assume lang siya ng balance kung baga. No? But these are all speculations. Okay? Kasi wala na pong sinasabi kung bakit 1,000 square meters lang at siya ba yung may-ari nito? Kasi kung siya yung may-ari, bakit transfer of rights lang? Dapat deed of sale of a portion of that property, not deed of transfer or deed of assignment. Okay? Pag sinabing assignment po kasi, ina-assign lang niya doon sa ibang tao yung kanyang karapatan. So, yun po in a nutshell ang ating episode sa programang ito at sana po nabigyan namin kayo ng kaakibat na kaalaman.